Amen. Glory to God. Yes. Malinaw ba sis? Parang humihina yung signal ko. Hello po. Hello Kuya Rene, Sis Rika, Sis Delia, Sis Len, Sis Pergy, Sis Sha, Brother Marvin. Good evening. Good evening po sa atin lahat. So, kamusta po ba yung buong araw natin na pinagkaloob sa atin ng Lord? So, nawa po naging pagpapala yung ating buhay sa mga tao na inaalaw ng Diyos na makasalumuhan natin. Huwag tayong papayag na yung blessing ng Lord sa atin, yung mga napakinggan natin, ng mga salitaan ng Lord sa pag-church ay hindi natin maibahagi din sa iba. So ako po ngayon na hindi ako nakapag-church, nandito lang po ako sa loob ng akin pong kwarto. At ako po'y maghapon na gumawa ng inayos ko po itong mensahe na ito na binigay po ng Lord sa atin lahat. Ito pong mensahe na ito hindi lang po sa akin. Sabi ko nga kanina kala Sis Len, una sa akin dumating yung message. Ngayon isi-share ko, damay-damay na. Damay-damay na ang tamaan sa mensahe ng Panginoon. Hello, narinig niyo ba ako mga kapatid? Malinaw ba? Say amen. Amen, amen. Amen. Sige po, ang natin, topic natin, nandyan, nakasend na dyan sa Teka, ipa-forward ko ulit. Yan. Yun yung topic verse natin na sa Hukom 6:36-37. Sabi dito, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giika ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Let us bow our head po mga kapatid. Lord, naman namin na makapangyarihan sa lahat, karapat dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Salamat sa buong maghapon po na kami ay iyong iningatan at sinamahan. At salamat din sa buhay na aking mga kapatid na naglalaan ng oras at panahon na makinig ng iyong mga salita. And nawa Lord, sa gabing ito, ikaw lang ang aming maitaas. Patuloy mo po nawa kami samahan sa buong oras na ito at huwag mong ipahintulot na makakilos ang gawa ng kaaway. Itago mo kami sa iyong malabay na pakpak at buksan mo po ang aming puso at isipan upang ano man yung aming pag-aralan ngayon, nawa magrema po ito sa bawat isa sa amin na naririto. At nawa po magkaroon ng kaayusan sa aming signal, sa aming cellphone. Panginoon, huwag mong pahintulutan ng kaaway na makapanggambala po sa bawat isa po sa amin. At aking katotohanan lamang po na buhat sa iyo ang aking pong masambit. Nawa po hindi ito maggaling sa aking pong sariling kaunawaan. And salamat din po sa iyo na naririto at patuloy na nag-iingat sa aming pamilya, sa aming pong mga mahal sa buhay. Sa iyo po namin ibinibigay yung pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So sabi nga po sa Hukom 6:36-37, sinabi ni Gideon, sinabi niya sa akin na ako ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. At yung title po ng topic natin ay Partnership with God. How God develops our character. Una po, God allows. Ito po yung prinsipyo po ng Diyos kung paano po niya dinidevelop natin pong character. Una, God allows problem. Pinapahintulot ng Diyos yung mga problema, mga pagsubok sa atin. Pangalawa, God knows your capability. Alam ng Diyos yung kakayahan mo. Alam ng Diyos yung kung ano, yung nakikita niya sa'yo. At pangatlo, God wants to train us to grow continuously. Nais niya tayong turuan upang tayo lumago
tuloy-tuloy na lumago sa Kanya. And number 4, God wants us to partner with Him. So unang unang prinsipyo po ng Diyos. Why God allows problem. Basahin po natin itong verse. Forward ko na lang po ulit. Nandiyan po sa screen. Sabi po dito, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ng mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay nagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekites at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang kanilang pananim. Mula sa kanila hanggang sa Gaza, wala silang itinitirang anuman na pwedeng pakinabangan, sapagkat lahat ay kinukuha nila, pati ang kanilang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. So bakit nga ba pinapahintulutan ng Diyos ang problema, mga pagsubok? O sabi po, kuminsan, di ba sa sobrang busy natin sa mundong ito, ang Diyos po ay nagpapahintulot ng mga problema o pagsubok upang kunin yung atensyon natin na siya yung tanging kailangan natin. Kasi napansin niyo po ba mga kapatid na once na pinagpapala ka, blessed ka, parang nakakalimutan na ng tao na tumawag sa Diyos. Pero once na may sakit, may problema, diba diyan natin naalala na tumawag sa Diyos. Kuminsan naman, dahil sa ating pagsuway, dahil din sa mga mali nating ginagawa. So, consequence ng mga kagagawa natin ay problema. But karaniwan, inaalaw ito ng Diyos upang tayo ay mayroong matutunan sa Kanya, at sa Kanya lang tayo magtiwala. Katulad po ng nangyari dito sa mga Israelita, sabi po sa verse 1 and 2, diba gumawa sila ng kasamaan laban kay Yahweh. Sa anong paraan? Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreo. Ito po mga Israelita. Anong time po na ito, diba, inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Niligtas sila ng Diyos sa kamay ng mga Ehipsyo. Pero itong mga Israelita ay patuloy sa kanilang katigasan ng ulo, nagpatuloy sila sa pagsuway sa Diyos, at hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanilang mga ginagawa. Kaya hinayaan sila ng Diyos na masakop ng mga Midianita in 7 years. 7 taon silang hinayaan ng Diyos na 7 years. At ito nga yung sinasabi, ang nangyari sa mga Israelita, nagtago sila. Kasi kung maaalala niyo po, alam ko ngayon nangyayari pa rin yan. Yung bang kung ihahambing natin sa mga terorista, diba? Itong mga Midianita ay para mga terorista na pupunta doon sa lugar ng mga Israelita, kukuhanin, sasamsamin yung kanilang mga pananim, yung kanilang pagkain, yung kanilang mga alagang mga hayop. So yan po yung naging kalagayan ng mga Israelita nung panahon na yan. At sila nga po ay nagsisipagtago ng alang sa mga kuweba at kabundukan. Sabi po dito, lahat ng mga pagsubok na ating po pinagdaraanan, dapat po natin makita kung ano ba ang pananaw dito ng Diyos. Ano ba yung rason, ano ba yung dahilan? Pwede mo itong tingnan na mabuti, pwede mo din itong tingnan na pangit o masama. Pwede kang maging ampalaya kapag dumating sa iyo yung pagsubok. Ano po ba ibig sabihin na pwede kang maging ampalaya? Maaring yung isa mabuti kasi lalapit ka sa Diyos at magsasabi ka na
na pag dumadanas ka ng pagsubok na alam ko yung rason at ang bagay na ito ay pinahintulot mo sa buhay ko. Kung pwede niyo po ba akong turuan na manatiling magtiwala sa iyo. Ganyan po yung yung prinsipyo o pananaw ng isang tao na mayroong kagalakan kapag dumadanas ng pagsubok. Yung bang nakikita niya yung pagsubok na may magandang dahilan yung Diyos kung bakit siya dumadanas na ito. At yung isa naman, kung bakit pangit sa kanya, ito yung mga dumadanas ng pagsubok na lumalayo sila sa Diyos o sa mga panalangin nila, medyo natatagalan sila dahil sa matagal na pagtugon ng Diyos sa kanilang pinapanalangin. Pero sa atin nga na sumasampalataya sa Panginoon, ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap na sitwasyon, ang mga pangit na sitwasyon sa buhay natin upang tayo po ay pabanalin, upang tayo ay maging better person o version ng ating pong mga sarili. Hindi para tayo pahirapan pa o kundi para tayo hubugin upang tayo ay lalong maging banal sa harapan niya. Dito na ipapakita na tayo ay mahal ng Diyos kapag tayo ay nakatanggap ng pagtutuwid, na hindi niya hayaan na tayo magpatuloy na malayo sa Kanya. Hindi papayag ang Diyos na walang mababago sa atin. May mababago dapat sa atin mga kapatid kapag tayo ay dumadanas ng pagsubok. Kung babasahin nga po natin yung nangyari sa mga Israelita. Dahil sa kanilang ginawang kasamaan, di ba, yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi nila inalala yung mga ginawa sa kanila ng Diyos, kung paano sila iniligtas. Di ba? Sabi dito, hinayaan sila ng Diyos na masakop na Midianita sa loob ng 7 taon. Pero dahil sa ganitong pagkakataon, dahil sa pagsubok na kanilang dinaranas at sa hirap na kanilang dinaranas, sabi po sa verse 5 and 6, sa verse 6, sabi, walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Itong panahon na ito, nung sila nagpapatuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na Maamoreyo, nakalimutan nila na sumamba sa tunay na Diyos, dun sa Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Kaya naman, dahil dun, yun nga, pinabayaan sila na masakop ng mga Midianita dahil nga naging kasuklam-suklam sa Diyos ang kanilang mga pamumuhay, yung kanilang ginagawa. Pero yun yung nagtayo sila ng altar para sa Diyos-Diyosan. At doon sila nag-aalay doon sa Diyos-Diyosan na hindi naman yun ang tumulong sa kanila para lumaya sila doon sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo. So, nung time po na yun, yung kanilang ikinabubuhay ay pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit yung kanilang mga inaani ay kinukuha nitong mga Midianita. At sila nga ay takot. Noong time na yun, siguro sino naman hindi matatakot, diba? Kung yung mga sasalakay sa iyo may mga armas, sobrang dami, malalakas. And alam niyo, etong habang binabasa ko tong kalagayan ng mga Israelita, naalala ko yung kwento ng lola ko. Nung panahon daw po ng Hapon, nung sinakop ng Hapon yung Pilipinas, ang ano po ng lola ko, ang edad ng lola ko mga 20 plus. Mga ganyan. Doon siya nakatira sa Ilocos Norte. At nung panahon po na yun, yung kinabubuhay din naman ng mga taga roon ay pagtatanim. Paghahayupan, katulad din ng mga Israelita. At dahil gawain ng mga Hapon nun, yung kukuhanin yung mga pagkain ng mga Pilipino, ang ginagawa nila, meron silang banga. Alam niyo po yung banga, yung tapayan. Doon nila nilalagay yung mga pagkain. Kung may mga mga lolo't lola kayo na merong banga sa bahay, doon nila nilalagay yung pagkain. At may takip yun, yung mga banga. Doon nila nilalagay yung kanilang pagkain para itatago nila yun sa mga Hapon. Gagawin nila, huhukay sila ng lupa, tapos yung banga na yun na mayroong pagkain sa loob, binabaon nila sa lupa.
para kapag dumating na yung mga Hapon at kukunin yung mga pagkain nila, hindi makikita kasi nga nakatago sa lupa. So, hindi nalalayo itong nangyari na ito sa mga Israelita. Parang magkaiba ng panahon pero magkaparehas sila ng pangyayari. Sabi nga, 'di ba nung dumanas sila ng ganyang pagsubok, lumapit sila sa Diyos, sabi sa verse 6. At sabi nga sa verse 7 hanggang 10, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita, dahil pinahihirapan sila ng mga Midianita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi na inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo niyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa Diyos ng mga Amoreo sa lupain na inyong tinitiran, ngunit hindi nga kayo nakinig sa akin. So, sa katigasan nga ng ulo ng mga Israelita, di ba? So, inalaw ng Diyos na dumanas sila ng oppression, sinakop nga sila, pinahirapan sila nitong mga Midianita. So, sa atin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, huwag na natin hintayin na ibaba tayo ng Diyos bago tayo lumapit sa Kanya. Huwag natin hantayin na katulad nito mga Israelita na talaga ibinaba ng Diyos. Diba po? Na dumating tayo sa point na bago tayo lumapit sa Kanya ay mapunta tayo sa ratay nasa banig tayo ng karamdaman. Diba, wag natin hayaan na dumating tayo sa punto na ganun. O down na down tayo. Wag natin hayaan kasi hindi maganda, hindi masaya mga kapatid ang dumanas ng ganun. At number 1 nga, nahadlang sa atin sa paglapit sa Diyos ay yung ating pride, yung sarili natin na kataasan, yung kayabangan natin, at yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Dapat daw po pag tayo nananalangin, dapat lagi nating hinahanap ang Diyos sa buhay natin, na mas lalo pa natin siyang makilala. Dapat, dahil yun yung daan para mahubog yung ating pong mga pag-uugali, kung paano tayo makitungo sa iba, kung paano tayo makitungo sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Tayo nananalangin para tayo ay mas lalong magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. May tanong po ako mga kapatid. Ilan po sa atin yung may pagsubok ngayon o dumadaan sa pagsubok ngayon? Pwede po ba kayong mag-wave sign or like dito sa screen? Pwede po ba kayong mag-wave or any emoticons? Yan, salamat po sa mga nag-wave. Wait lang. Nawala yung outline ko. Ang haba kasi nitong ginawa ko mga kapatid eh. Amen. Just Len. Ako lang yata. Amen. Diba? So, salamat nga sa nagtaas ng kamay. So, dapat natin panalangin sa Diyos na gamitin niya yung pagsubok na yan upang mas lalo tayong maging mabuting mga lingkod. We are blessed when we are disciplined by God. Sabi sa Hebreo 12:5-8, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? At ito'y salitang nagpapalakas ng loob. Isisend ko po itong para sama ko po kayong magbasa. Sabi dito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo mga anak
sa labas. So, we are blessed mga kapatid. Kapag inaalaw ng Diyos na madisiplina tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga challenges, we are blessed mga kapatid. Dahil ito ay isang kasiguraduhan. Alam niyo po itong verse na ito, sa Hebreo 12, it's an assurance, security na we are son and daughters of God. Amen po ba? Sabi kapag hindi ka anak, hindi ka didisiplinahin, walang pakialam sa'yo. Ako po magulang ako mga kapatid. May mga anak din po ako at hindi ko didisiplinahin kapag hindi ko anak. Anak ko lang dinidisiplina ko. Sabi nga po, kapag dumaranas tayo ng pagsubok, pakiramdam natin minsan hindi tayo mahal ng Diyos. Parang pinabayaan na tayo ng Diyos. Diba? Pero nagkakamali ka kapatid. Sapagkat kung ina-accept mo na ikaw nga ay anak ng Diyos, kapag tayo ay nagkasala, sigurado may pagpalo, mga kapatid. Magtaka ka kapag namumuhay ka sa pagkakasala pero walang pagpalo na ginagawa sa iyo ng Diyos. Baka hindi ka tunay na anak. Mga kapatid, magtaka ka, matakot ka, at tanungin mo ang iyong sarili. Tunay ka bang anak ng Diyos? Kung ikay nagpapatuloy sa pagkakasala at walang pagpalo, walang pagdisiplina na ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Ako po mga kapatid, 4 yung anak ko, puro babae. At ako bilang isang nanay, pagdating sa pagdidisiplina sa anak ko, talagang napakahigpit ko po. Nung ako po nasa Pilipinas, mas mahigpit pa po ako kaysa sa asawa ko. Pero syempre, sa anak ko lang ako ganun. Sa anak ko lang ako ganun, pero sa ibang bata hindi. Dahil anak ko yon, ako yung magdidisiplina dahil mahal ko ang aking mga anak. Nais ko silang lumaki na disiplinado, na may takot sa Diyos. Gusto ko silang lumaki nang naaayon sa panuntunan ng Diyos sa kanyang kinalulugdan. At sa ibang anak, bahala yung magulang nila magdisiplina, 'di ba? Kasi katulad ko po, ako po'y nangangamuhan dito. May mga alaga po ako na bata. So ako po ay taga-alaga lamang pero hindi ako taga-disiplina dahil hindi ako yung magulang ng mga bata. Ganun lang po 'yun. So patuloy po nating basahin ito po, isesend ko po ulit yung verse. Hebreo 12:9-10. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob na maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Ganon din, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Alam nyo, katulad po na sinabi ko kanina, itong mga verse na ito ay assurance na tayo nga ay mga anak ng Diyos kung tayo ay nakatatanggap ng pagdidisiplina. Ulitin ko po, magtaka ka kapag nagpapatuloy ka sa kasalan pero walang pagdidisiplina na ginagawa sa iyo ang Diyos. Yun, let us ask ourselves, anak nga ba talaga ako ng Diyos? Yun po. Verse 11, walang pagdidisiplina na nakatutuwa, mga kapatid. Sabi po sa 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Mayroon po ba ditong pinalo ng magulang na tumatawa? Di ba po, pag pinapalo tayo ng mga magulang natin ng bata pa tayo, siguradong iyak yan. Kaya sabi dito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ako po palaki ko ng lola ko, mga kapatid. At yung lola ko po na yun, napaka-stricta niya. Pero ngayon po na nagkaedad na ako, na-realize ko na yung palang yung mga aral, yung mga pagalit sa akin ng lola ko. Ano ako ngayon, kung paano ako namumuhay ngayon, kung paano ako magtrabaho. Yun po ay dahil sa turo ng aking pong lola. So katulad din po ng pagtuturo sa atin ng Diyos. Sa umpisa, kapag hindi mo pa nauunawaan,
hindi ka talaga matutuwa. Kung minsan maiinis ka, magagalit ka kasi ba yan, lagi na lang ako ang pinapagalitan or lagi na lang ako ang dinidisiplina, lagi na lang ako ang may problema. Pero once na maunawaan mo kung bakit mo yun dapat pagdaanan, ang sabi po dito, mararanasan natin yung kapayapaan na bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. We are trained to have a better life. Ngayon, marami pong kaparaanan ng Diyos upang tayo ay disiplinahin, upang tayo ituwid, pwedeng sa pamilya, sa pera, sa relasyon, sa kalusugan, at sa ibang pang aspeto ng buhay. Pero ganun pa man, nais ng Diyos na malaman at maunawaan natin na tayo ay mahal niya. Mahal po tayo ng Diyos. At dahil tayo ay mahal niya, ay pinahihintulot niya mga problema, mga pagsubok, upang tayo ay disiplinahin. So, yun po yung unang prinsipyo ng Diyos. God allows problem to discipline us, to mold us to have a good character. Yung pangalawang prinsipyo po ng Diyos, God knows your capability. Nakikita ng Diyos yung ating kakayahan, yung iyong potensyal. Ang nakikita ng Diyos ay hindi yung ikaw ngayon. Kasi kung tingin mo ngayon, mahina ka, wala kang talent, wala kang kakayahan. Ang Diyos po pag ikaw ay tinawag, hindi ganoon ang pagtingin ng Diyos, kundi kung ano ang magiging ikaw na nakikita niya sa hinaharap. Nakikita niya yung kakayahan natin through kay Jesus. Kaiba po yung kaisipan ng tao. 'Di ba yung tao madaling maghusga sa tao, sa kapwa niya tao. Ayaw nang bigyan ng chance. Dahil nakikita kung ano yung ngayon. Basagulero yan, lasinggero yan, palabarkada yan. Walang kapupuntahan yan. Ganyan po ang paghusga ng tao. Sa tao, mahina ang ulo niyan. Walang kakayahan yan. Wala naman talent yan eh. Ganyan po ang paghusga ng tao. Pero sa Diyos, iba. Iba po mga kapatid. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi yung kung ano ka ngayon ang nakikita ng Diyos, kundi yung potensyal mo, yung kapasidad mo na maging ikaw sa hinaharap, sa kanyang ministeryo. Basahin po natin dito po. Forward ko po. Medyo mahaba po ito mga kapatid, pero samahan niyo po ako. Dumating sa opera ang anghel ni Yahweh. Ito po yung encounter ni Gideon dun sa anghel. Nakipagkita siya na-encounter niya si Gideon na anak ni Joas, na noon ay gumigiik ng trigo. Nagigiik ng trigo sa pisaan ng ubas. At dito nga siya sabi, patago ito si Gideon habang nagigiik siya, nagtatago siya kasi nga baka makita siya ng mga Midianita. Dahil kaya po na binasa natin kanina, 'di ba? Kung ano yung makita ng mga Midianita na meron yung mga Israelita, tsak na kukunin yan. Kaya ginagawa ng mga tao ng katulad ni Gideon, nagtatago sila habang nagigiik. At yun nga, nagpakita itong anghel dito kay Gideon. Sumasaiya si Yahweh magiting na lalaki. Sa English na translation po, ito po yung sabi. Sa English na translation, sabi, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joas, the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Basahin po natin mabuti itong 12. Sabi, the Lord is with you, mighty warrior. The Lord is with you, mighty warrior. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay sumasayo, magiting naman dirigma. Mga kapatid, kaya po kanina po nang sinabi ko, hindi tayo tinitingnan ng Diyos sa kung ano tayo ngayon. Tayo tinitingnan ng Diyos kung ano tayo magiging sa hinaharap. Short background. Sino nga ba tong si Gideon nung tinawag siya ng Diyos? Sino ba to? Alam niyo pa si Gideon, number 1, matatakutin. Number 2, mahilig magtago sa kaaway.
Number 3, sigurista. Pang-4, walang believe sa sarili. Panlima, siya ay isang magsasaka. Number 6, itong si Gideon mga kapatid, hindi pa to nakaranas na lumaban sa anuman labanan. In short, itong si Gideon ay matatakutin. Ano siya, weak person. Mahinang klase ng tao. Pero kung mapapansin po natin yung sinabi ng anghel sa kanya, mighty warrior. Tinawag siya ng anghel ng Diyos na magiting na mandirigma. Paano naging magiting na mandirigma yung matatakutin? Kung sa atin pong pananaw. Pero iba yung nakikitang potential ng Diyos dito kay Gideon. God sees our potential, our capabilities, even if we don't see it. Kahit hindi natin ito nakikita. Iba yung nakikita ng Diyos sa'yo, kapatid. Iba yung potential na nakikita sa'yo ng Diyos kahit di mo nakikita yung potential na meron ka. Kahit di mo alam yung abilidad na meron ka. Pero pag ang Diyos ang tumawag sa'yo, alam niya kung ano ang kapasidad mo, alam niya kung ano ang potential na maging ikaw sa hinaharap. Ito po si Gideon nung habang siya po ay na-encounter niya ang angel. Tingnan niyo po yung yung giika nakabaon sa lupa. Para hindi makita ng mga Midianita. Yung totoo pong pisaan, may nakita po ako sa Google. Malalim po talaga. Para siyang kuweba. Hindi ko lang po na-download. Can you imagine mga kapatid, isang duwag, magsasaka, tago ng tago, walang karanasan sa pakikipaglaban. Ang tatawagin ng Diyos na magiting na lalaki. Di ba parang mali? Parang may mali doon. Pero hindi. God never go wrong in choosing His servant. Hindi pwedeng at never magkakamali ang Diyos sa pagpili sa kanyang mga lingkod. Kapatid, when God called you, katulad ka rin ba ni Gideon na walang tiwala sa sarili? Anyway, pwede po ba kayo magtaas ng kamay yung mga walang tiwala dyan sa sarili? Na may pagdududa pa rin na sila'y tinawag ng Diyos, na sila'y pinagtitiwala ng Diyos. Pwede po ba kayo mag-react? Yung reaction po, mga kapatid, na kayo walang tiwala sa inyong sarili, pwede po kayong mag-send ng reaction dito sa screen. Yeah. God doesn't see us the way we see ourselves. Mga kapatid, alam niyo po, kung ganyan na nakikita niyo sa inyong sarili, na parang wala kayong tiwala sa sarili niyo, alam niyo po, good news. Magandang balita. Dahil yan po ay magandang simulain. At yan po yung gusto ng Diyos. Yung ganyan yung nakikita mo sa sarili mo, na parang wala kang tiwala, parang di ko yata kaya. Pero maganda po yan mga kapatid. Magandang attitude yan, mga kapatid. Papaliwanag ko po kung bakit naging parang negative pero good start siya. Yan yung ninanais ng Diyos sa atin. God doesn't see us the way we see ourselves, but God sees us as to what we can become with Him. Nakikita ng Diyos sa atin, hindi nakikita natin sa sarili natin, pero nakikita ng Diyos yung magiging tayo sa hinaharap kasama siya. Alam mo, hindi ka duwag. Sinasabi kasi ng kaaway, duwag ka, talunan ka. Pero sinasabi ng Diyos, hindi ka duwag, hindi ka talunan, sapagkat ang Diyos ang pumili sa'yo. Your identity is defined by Jesus Christ. Forward ko po ito. Pwede niyo po itong kopyahin mga kapatid. Hukom 6:13, sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito yung nangyayari sa amin? Ito na yung nagtatanong si Gideon na bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanila na sila'y sakupin ng mga Midianita. Tinatanong ni Gideon, bakit wala na yung mga milagro na ginawa noon na ikinikwento sa amin ng mga ninuno namin nung kami iniligtas sa Ehipto? Siguro pinabayaan na kami ni Yahweh.
sa kamay ng mga Midianita. Alam niyo po, nakita niyo po yung kung gaano nagkakamali yung tao pagdating sa Diyos. Na kapag dumadating na yung mga pagsubok, yung mga problema, napakadali po sa tao na husgahan ng Diyos base sa sitwasyon na pinagdaraanan. Ngunit yung totoo, hindi naman sila talaga inabandona ng Diyos. Ngunit nais ng Diyos na magasing sila sa katotohanan na sila ay gumagawa ng karumal-dumal. May mali silang ginagawa, mga kapatid. At nais ng Diyos na makita nila kung ano ba yung tunay na problema. Lagi po natin tandaan na hindi natin makikita yung tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kasi itong mga Israelita, yung gusto nilang masunod, yung kaligayahan na gusto nilang makamit, yung gusto nilang sundin. Pero hindi po ganun yung nais ng Diyos sa kanila. Diba kaya nga po, yung pagkakaligayahan ang hinahanap mo, hindi mo yan matatagpuan kapag hiwalay ka sa Diyos. Kung sa tingin mo na naghahanap ka ng kaligayahan pero hiwalay ka sa Panginoon, pwede siguro panandali ang kaligayahan. Pero yung talagang panghabang buhay na kaligayahan, napaka-imposible na makahanap ka ng tunay na kaligayahan na hiwalay ka sa Diyos. Napaka-imposible na maging tunay na maligaya kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung nangyari sa mga Israelita, di ba? Nung sinunod nila yung sarili nila, nung hinanap nila yung kaligayahan nila sa mga Diyos-Diyosan, anong ginawa ng Diyos? Nung wala na silang maasahang iba, nung hindi na nila maasahan yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila, di ba dumalangin sila sa tunay na Diyos? At dahil napakabuti ng Diyos, dininig sila. Kaya nga tinawag itong si Gideon. Pero ang problema nga, itong tinawag na si Gideon, napaka-insecure. Napaka walang self-confidence. Wala siyang lakas ng loob. Kaya nga sabi ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang mga Israelita mula sa mga Midianita at ako ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Kami ang pinakamahina sa lahi ni Manases. Ako yung pinakahamak sa pamilya namin. Tingnan niyo po yung pagtingin ni Gideon sa sarili niya. Tingnan niyo po kung paano tingnan ni Gideon yung sarili niya, pati yung pamilya niya. Sabi niya, sila yung pinakamahina. Di ba napaka-negative? Sila yung pinakahamak. Siya po yung pinakabunso sa kanilang pamilya. So, siguro ang ano dito ni Gideon, bakit ako, Panginoon, ako gagamitin mo upang iligtas ang Israel, mahina lang yung lahi namin. Tapos, ako pa yung bunso sa amin magkakapatid. Pero ano yung assurance ng Diyos sa kanya? Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Tingnan niyo po yung assurance ng Diyos kay Gideon. Ganito din po yung nais na sabihin ng Diyos sa atin. Kung tayo may pagdududa pa rin sa pagtawag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ina-assure ng Diyos na makakaya mo. Kasi hindi lang ikaw lalaban mag-isa. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Kung may battle ka sa pamilya mo, nais mo silang bahaginan ng salita ng Diyos. Kung hanggang ngayon pinakikipaglaban mo pa rin siya kay Satanas, yung pamilya mo, wag kang panghinaan ng loob, kapatid, dahil kasama mo ang Diyos at matatalo mo yung kaaway. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ang Diyos ang sumasama sa iyo. Ang Diyos nais na sabihin kay Gideon, wag kang matakot. Ako yung pumili sa iyo. Ako yung kausap mo, kaya magtiwala ka. Ito yung sinasabi ng Diyos kay Gideon. Kung mapapansin nga natin, di ba, sobrang liit ng tingin ni Gideon sa sarili niya. Lord, di ako qualified. Totoo ba? Di ba? Ganyan, may mga ganyan tayong tanong, di ba? Na para tayong si Gideon. Lord, hindi ako qualified. Hindi ako nakapag-Bible school.
'Di ba? Hindi ako qualified, Lord, or mas matatagal sila sa akin, sila dapat. Pero siya sabi, pag pumili ang Diyos, mga kapatid, yung prinsipyo ng Diyos, pag ikaw'y pinili niya, magtiwala ka dahil siya yung kausap mo. Siya yung pumili sa'yo. Sabi po dito, ako po, naniniwala na tulad ni Gideon. Dumating din tayo sa sitwasyon like Gideon, 'di ba po, yung pinili ng Lord pero maraming pero, Lord. Pero Lord, I know I am not qualified. Sino ba ako, Lord? Sabi ni Gideon siguro, isa lang naman akong hamak na magsasaka. O sa atin, isa lang naman akong hamak na nanay, o isang hamak lamang ako na janitor, o ano pa man. Mga kapatid, pwede ko po ba kayo ulit tanungin? Pwede po ba ulit magtaas ng kamay kung ganito din yung kamukha nung kay Gideon, yung may issue ka sa sarili mo between you and Lord na hindi po ako qualified. Pwede po kindly raise your hand, mga kapatid. Katulad po ng sinabi ko kanina, mga kapatid, magandang simula yan. Kung yan yung tingin mo sa sarili mo. Alam nyo, mga kapatid, once na makita nyo yung sarili nyo na parang may kulang sa inyo o mahina pa kayo, magandang start yan. Na nakikita nyo yung sarili nyo na ganyan. Na mahina kayo, na parang may kulang pa. Diyan kayo magagamit ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi nakakatakot, kapatid, kung sasabihin mo sa sarili mo na napakagaling mo o napakahusay mo. Kaya dapat ka lang gamitin ng Panginoon. Yan po yung nakakatakot. Pag sinabi mo na ako qualified, magaling ako, mahusay ako sa pag-awit, mahusay ako sa pagsasalita, magaling ako. Pag ganyan ang tingin mo sa sarili mo, kapatid, nakakatakot yan. Tandaan po natin, isa sa prinsipyo ng Diyos, He humbles the proud and gives grace to the humble. God loves humble people. Kaya, humble yourselves before God and He can use you. Katulad itong si Gideon. Nakita niya, hindi siya nagyabang, mga kapatid. Alam niyo po yung naisabihin sa atin ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, maniwala ka. Magpagamit ka sa Panginoon. Wag mo, i-accept mo, wala kang kakayahan. Kulang ka sa karunungan. Ano sabi ng Panginoon? Humingi ka sa akin at ikaw'y bibigyan. Kung kulang ka sa kaunawaan, pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kasi mas nais ng Panginoon na tayo humihingi sa Kanya kaysa tayo ay nagmamataas. Inassure ng Diyos itong si Gideon. Sabi niya, 'di ba? Makakaya mo sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianita dahil siya ang kasama mo, ang Diyos ang kasama mo. At para ka lang lumaban sa isang tao, sabi, para ka lang lumaban sa isang tao. Alam niyo po ba kung gaano karami yung lalabanan nitong sila Gideon? Ayun po sa Bible, 135,000 Midianites yung kanila pong makakalaban. Low. Sabi daw po, ang Diyos ay sumasa atin. Ang tanong, nasa panig ba tayo ng Diyos? Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ang Diyos ay pumipili ng mga taong hindi naman talaga qualified? Bakit kaya ang Diyos pumipili ng taong hindi naman talaga qualified? Una, si Noah, 'di ba? Lasinggero, naglalasing. Nungaling, si David, mamamatay tao. Tapos inagaw pa niya asawa nung sundalo niya. Si Gideon, matatakotin. Si Solomon, babaero. Si Jacob, na mapandin lang. Si Rahab, prostitute. Si Elijah, committing suicide. Suicidal. Si Elijah. Si Moses naman, bad temper, mainisin. Si Peter, denied Jesus. Si Paul, murderer din. Pero sabi po, God qualifies the unqualified. Sabi po sa 1 Corinto 1,
26 to 29. Forward ko po ulit. Pwede niyo pong basahin, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamatayan ng tao, iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili niya mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Pero inyo, itong si Gideon magsasaka. So ito po yung sagot, mga kapatid. Pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal ng sanlibutan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos yung mga ordinaryong tao upang ang kanyang kapangyarihan ay mahayag sa pamamagitan nila. Pinipili ng Diyos hindi yung mga perpekto. So, iniisip mo, gagamitin ba ako ng Diyos? Teka, sa ano na lang, pag nalang mabait na ako. Magpapakabait. Ayusin ko mali sarili ko bago ako sumunod sa Diyos. So, hindi po ganon. Pinili ka ng Diyos kung ano ka. Yan po lang yung tandaan. Kundi, yung mga taong nais magpagamit sa Diyos, yun po yung nais ng Panginoon at nais na magpabago sa Diyos. Ang Diyos po ang humuhubog sa karakter natin bilang kanyang mga lingkod. At yung pangatlong prinsipyo po, God develops our character. He trained us step by step. Tayo po hinuhubog ng Diyos ng paunti-unti. Hindi biglaan. Hindi ba yung tumanggap ka ngayon sa Panginoon, automatically, mababago ka na? Hindi po ganon. Tayo po hinuhubog ng Diyos ng paunti-unti, gradually, hindi bigla kundi unti-unti. Katulad din po ng mga atleta na nagte-training, hindi naman kaagad pag pumasok ka sa halimbawa volleyball player, hindi naman agad-agad na mahusay ka na. Hindi agad-agad na magaling na sila. Yung mga sumasali sa Olympics, sila po dumaan sila sa napakatinding pagsasanay, step by step, bago nila nakamit yung kanilang tagumpay. So, ganun din po tayo bilang mga lingkod at tumanggap sa Panginoon. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos ng paunti-unti, step by step, upang tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya. Sabi po sa Pilipos 1:6, basahin niyo po ulit. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Nais pong sabihin dito ni Apostol Pablo, anuman yung sinimulan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na tumanggap sa ating pong Panginoon, mula nung tinugon natin yung panawagan ng Panginoon, mula po nung isinuko natin yung buhay natin sa Kanya, ay patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating buhay upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay matagpuan niya tayong lumalago sa ating pananampalataya. Hindi po sinabi dito na once na tinanggap mo ang Panginoon, stop na doon. Hindi po ganun. Sinasabi po ni Apostol Pablo na patuloy na gumagawa yung Diyos sa buhay ng mga tumanggap sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na makumpleto yung plano niya para sa atin. Na ang Diyos yung atin pong maaasahan. Sa ating pong pagbabagong buhay, sa ating pong paglago bilang mananampalataya, tayo po ay unti-unting binabago ng Diyos. Sabi po sa Hukom 6:25 to 26. Nainip na po ba kayo, mga kapatid? Medyo mahaba po. Kinagabihan sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama. Ito po step by step na ginagawa sa atin ng Panginoon para po mahubog yung ating pong karakter. Gibain mo ang altar ni Baal. Sabi po dito, kunin mo ang toro ng ama mo at isang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama.
at putulin mo ang rebulto ni Asyera sa tabi nito. Alam niyo po, part ng training ng Diyos sa ating buhay, yung alisin yung mga Diyos-Diyosan sa ating pong buhay. Kung mapapansin po natin yung verse 25, ang mismong gumawa po ng Diyos-Diyosan, yung altar, yung tatay ni Gideon. Tapos yung handog na gagamitin para po doon sa pagwasak ng mga altar ay alaga mismo ng tatay ni Gideon. Nakuha niyo po yung nais na ipagawa ng Diyos kay Gideon. Pinapawasak nitong Panginoon ito pong altar ni Baal. At yung pong rebulto gagawing panggatong doon po sa altar na panibagong altar na gagawin ni Gideon para sa tunay na Diyos. At yung pong rebulto, yun ang kanyang gagawing panggatong para po sa iaalay sa Diyos. Para ialay sa Diyos na tunay. Sabi pa, upang tayo ay tunay na makakasamba at magpuri sa Diyos. Nais ng Diyos na alisin sa atin yung mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Noon po, yung mga Diyos-Diyosan, diba, yung gawa ng kamay, gawa sa kahoy, gawa sa ginto, gawa sa pilak. Pero ngayon po, modern days, iba na yung kahulugan ng Diyos-Diyosan. Ayon po sa God question, idolatry means an idol is anything that replaces the one true God. Ano man yung nakaaagaw ng pwesto ng Diyos sa ating mga buhay, ito po ay matatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maparelasyon, asawa, trabaho, anak, pera, negosyo. At yung pinaka mahirap na ma-detect, mga kapatid, na Diyos-Diyosan, yung atin pong sarili. Na kapag self-centered tayo, self-sufficient, na para bang hindi natin kailangan ng Diyos, lagi na lang tayo, lagi na lang ako. That moment na hindi mo na kailangan yung Diyos sa buhay mo, yan po ay matatawag na idolatry, mga kapatid. Kaya upang tayo po ay magamit ng Lord, kailangan ibagsak natin yung mga idolo sa buhay natin, yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kapag ikaw ay nagtiwala na sa ibang bagay, na ito ay hiwalay sa Diyos, na ito ay mas nauuna pa kaysa sa Diyos, ito po ay matatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito po ay numero 1 kasalanan at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Lahat ng nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan ay kinasusuklaman ng Diyos. Kaya nga po, dapat po ma-identify natin yung mga sarili nating idolo o mga Diyos-Diyosan sa buhay natin upang tayo po'y makalakad ng tuwid sa pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-apat, last na po mga kapatid. God wants us to partner with Him. Nais po tayong maging kapartner ng Diyos. Yung partnership, mga kapatid, to be partner with God, we need to commit on. Dapat po natin na mag-commit sa kanyang kaparaanan. On His ways, on His will, on His time and His power. Sa kanyang kaparaanan, sa kanyang plano sa atin, sa kanyang panahon, yung panahon na itinakda niya para sa ating ikabubuti at sa kanyang kapangyarihan. Hindi po sa atin, mga kapatid, puro nakasentro po sa Diyos. Kung nais natin maging kapartner ang Diyos sa buhay po natin. Sabi po sa Hukom 6:36, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin, ako ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. Basahin po natin ng dahan-dahan. Sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo. Partnership, mga kapatid, gagamitin siya ng Diyos upang iligtas ang Israel. Through Gideon. Sa pamamagitan ni Gideon. At ang magiging leader ay ang Diyos. Ang magiging commander ay ang Diyos. At ang sundalo ay si Gideon, mga kapatid. Pero itong si Gideon, gusto niya ng confirmation, gusto niya makasigurado. Siyempre,
Sino ba naman sino ba naman yung ano, 'di ba, hindi nga niya pinagtitiwalaan yung sarili niya, eh, kahit siya nga hindi siya makapaniwala na, "Ako Lord, gagamitin mo ko na labanan yung mga Midianita, napakarami nun." Pero nais ng confirmation nitong si Gideon. Kaya nga, ah, humingi siya ng sign dito sa Diyos. Naglagay siya ng tela dun sa giikan ng trigo. Sabi, 'pag daw po yung tela nabasa, pero yung palibot tuyo, ibig sabihin, confirmation na gagamitin nga siya ng Diyos para iligtas yung mga Israelita. At hindi lang po nag-stop dun, yung pangalawa, ano naman, ginawa naman, 'di ba una dapat basa yung tela, nung pangalawa naman, tuyo yung tela, pero yung palibot ang basa. At gano'n nga yung ginawa ng Diyos. Sabi 'pag daw po tayo tinawag ng Diyos, kailangan din natin na i-confirm sa Diyos kung talaga bang tayo ay talagang tinawag niya at nais niyang gamitin. So makikita natin dito na hindi na bagamat ang kausap ni Gideon ay ang mismong Diyos at mismong Diyos yung tumawag sa kanya, hindi siya agad nangahas na magpabida, 'di ba? Hindi siya agad nagkaroon ng lakas ng loob na parang, ay, tinawag ako ng Diyos, gano'n na para magpabida siya, 'di ba? Pero makikita pa din natin na nais niya ng confirmation kasi tingin nga niya sa sarili niya, isa lamang siyang hamak na magsasaka. Ngayon ang tanong po, masama ba na maghingi ng confirmation buhat sa Diyos? Ang sagot po, hindi. Kasi mas okay po na humingi tayo ng confirmation bago tayo susugod. Kasi kapag susugod ka lang, wala namang pruweba, tsak magkakamali ka. Tiyak yan, magkakamali ka. Kaya napakaganda ng ginawa nitong si Gideon na humingi mo na siya ng katiyakan na siya talagang gagamitin ng Diyos. Ibig sabihin na, yun nga, yung ginawa niya, humingi siya ng sign sa Diyos na ako ba talaga, Lord, talagang gagamitin mo. Pero makita natin yung kababaan pa rin ng loob ni Gideon dun sa kanyang ginawa na yun. Makita mo yung humbleness sa kanya, mga kapatid, na hindi siya talaga pabida, hindi siya talaga nagmamagaling. Diba? Sabi po sa Hukom chapter 7, isend ko po ulit. Medyo mahaba po pero yan ako na lang. Isa-summarize ko na lang po. So yun nga, maagang bumangon si Gideon, kasama po yung mga tauhan. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Alam niyo po, ang kasama nun ni Gideon, 32,000 men. 32,000 men. Pero sabi ng Diyos, 32,000 versus 135,000. Sabi ng Diyos kay Gideon, marami, ang dami. Ang dami niyan, kasama mo. Biruin nyo, ang galing ng math ng Diyos, no? Kung kayo po si Gideon, 135,000 yung kalaban nyo. Ilan po ang kailangan nyo para po batalo yung mga Midianita? Di ba kung kayo po yung sundalo, kailangan siguro 140,000. Yun po ba para masabi mong matatalo mo yung mga Midianita? Pero dito po, ang galing ng math ng Diyos eh. Iba yung math ng Diyos eh. Nakakabilib. 32,000 pero sobrang dami pa rin. Diba? Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, ang lahat ng mga takot ay umuwi na. Kaya ang umuwi, 22,000. Yung naiwan po, 10,000. From 32,000, naging 10,000 na lang. Pero sabi ulit ni Yahweh kay Gideon, ang dami pa rin. Di ba po? 135,000 versus 10,000. Pero sa math ng Diyos, madami pa rin. Kaya po, sinabi ulit ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira, isama mo sila sa tabi ng batis at binigyan sila doon ng pagsubok. So yun nga, the rest po, ang natira po ay 300.
yung mga uminom sa pamamagitan ng kanilang kamay, yun po yung pinili ng Diyos. At sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalak sa pag-inom ang isasamo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba na may pauwiin mo na. Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. May naalala po ba kayo dito sa 300? 300? Hindi po ito yung Spartan. Ito po reality. Kasi po yung 300 ng Spartan, ano lang po yun, fiction. So, kaya yun nga, pinauwi na po yung iba at natira nga yung 300. So, from 32,000 naging 10,000. Yung 10,000 naging 300 na lang versus 135,000, mga kapatid. Kung kayo po si Gideon, di kaya kayo kakabahan. 135,000. Tapos 300 na lang kayo. Pero Hukom 7:2, sinabi ni Yahweh, sobrang, alam niyo po ba kung bakit binawasan ng Diyos yung po 32,000 at naging 300 na lang? Ito po kasi yun. Amen. Hukom 7:2. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. So, baka magyabang itong mga Israelita. Magyayabang na naman sigurado itong mga Israelita na sila ang tumalo dito sa mga Midianita. Kasi, kung samat nga ng Diyos, di ba? 135,000 versus 300. Pero samat ng tao. Ano tawag doon sa Tagalog? Nakalimutan ko yung term, pero parang, ano tawag dito? Yung, alam mo na matatalo ka. Ano tawag doon? Basta yung gano'n, yung, nakalimutan ko yung Tagalog, yung, parang hindi sila match. Di ba? Alam mong talo ka sa bilang eh. Pero, ano sabi, binawasan niya, pinaunti niya para makita na ang tatalo talaga dun sa mga Midianita yung kapangyarihan ng Diyos. Ipakikita talaga ng Diyos yung kanyang kapangyarihan dito sa mga Midianita. Tatanong po mga kapatid, do you want to partner with God? Gusto mo bang maging kapartner ang Diyos? Tanong. Amen. Then trust Him. Hukom 7:9, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aaningangan ka pa hanggang ngayon pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mo, si Pura. Alam niyo po, siyempre sino ba naman hindi manginginig? Mga kapatid, 300 na lang kayo. Tapos 135,000 yung lalabanan niyo. Pero alam mo, grabe yung pasensya ng Diyos dito kay Gideon. Grabe yung pasensya niya dito kay Gideon. Kasi bakit? Kasi tayo bilang tao, alam ng Diyos na tayo may kahinaan. May kaba, may takot. Pero ano yung ginawa ng Diyos dito kay Gideon? Para lumakas yung loob niya. Inutusan niya itong si Gideon na pumunta doon sa mismong pinagkakampuhan nitong mga Midianita at makikinig. Mag-iispiya sila doon ng palihim para pakinggan nila ano ba pinag-uusapan nitong mga Midianita. At alam nyo, pag ang Diyos ay nagbigay ng instruction, laging on time. Grabe yung timing ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Kasi itong mga Midianita, nag-uusap about sa mga napanaginipan. Ang sabi dito, nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, napanaginipan kong may isang tinapay na sebadang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. At yung sagot naman ng isa, in-interpret ng isang sundalo doon, yung napanaginipan, yung interpretation niya. Nako, walang iba yan kundi yung Israelitang si Gideon. Ang Midian at ang buong hukbo ay binigay na ng Diyos sa kanyang kamay. Alam niya, lumakas yung loob ni Gideon dun sa narinig niya. Nang marinig ni Gideon ang panaginip,
lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Kung itong si Gideon nung pagpunta niya dun sa kuta ng mga Midianita ay kinakabahan siya. Alam niyo pagbalik niya dun sa kampo nila, sobrang lakas na ng loob niya. Pagkatapos nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita, sinabi sa kanila, bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong kamay ang mga Midianita. Grabe na yung leadership niya, no? Grabe na yung katapangan na na-impart sa buhay nitong si Gideon. Alam niyo po, nais ng Diyos na malaman natin na hindi natin ito magagawa nang tayo ay mag-isa lang. Nais ng Diyos na malaman natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gag-guide sa atin na kung ano ba yung tama at nais ng Diyos na gawin natin sa kanyang harapan. Yun po yung ninanais ng Diyos na nasain natin na tayo po ay pangunahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Katulad po ng nangyari dito kay Gideon. Hindi naman po siya magkakaroon ng lakas ng loob kung hindi siya binigyan ng katapangan ng Diyos, kung hindi inassure ng Diyos na talagang ang Diyos ang magbibigay sa kanilang katagumpayan. At ang Diyos po din ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Oo, mahina tayo, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Oo, gugulumihanan tayo, pero ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan. Oo, medyo mahina tayo sa salita ng Diyos, pero sabi nga, kung kayo kulang sa anuman, ang Diyos ang magkakaloob nito sa inyo. Kung ikaw'y kulang sa karunungan, humingi ka sa Diyos at ikaw ay bibigyan. Dapat lang tayo magtiwala at sumunod sa kanyang command, 'di ba? Kung ang Diyos ang commander-in-chief, tayo yung mga sundalo ng Diyos. Kung nais natin maging partner ang Diyos sa buhay natin, kailangan natin siyang pagkatiwalaan sa kanyang sariling kapamaraanan, sa kanyang sa tamang oras, sa kanyang kapangyarihan. Yan nga, yung storya na nga pinagtatlong pangkat. So, di ba 300 yun, tagi-100. Tagi-100 na pinaghiwa-hiwalay itong ni Gideon. Ginawang 3 pangkat. At alam niyo po kung ano yung kanilang mga sandata lang na dala-dala ni Gideon. Trompeta, torch. Ito lang po yung dala nila Gideon. Nasaan po yung nasaan kaya yung yung espada? Hinahanap ko po yung espada pero wala eh. Wala po yung espada. Tigi 300 po, ay tigi 100 po sila at sila po ay, sabi po dito, kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at sundin nyo ang gagawin ko. Naging leader talaga itong si Gideon. Lumabas yung leadership sa kanya. At kapag tarinig ninyong hinihipan ko ng aking pangkat ang trompeta, hipan na rin ninyo ang inyong trompeta at sumigaw kayo para kay Yahweh at para kay Gideon. Sabi, maghahating gabi na halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod ng sina Gideon ay pumunta sa kampo ng Midianita. Hinipan nila ang trompeta at binasag yung banga. Binasag po nila yung banga. At sila po ay sumigaw ng napakalakas. Bawat isa'y hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Wala po silang ginawa kundi hinipan lang nila yung trompeta at sumigaw ng malakas. Alam niyo po yung ginawa ng Diyos sa mga 135,000? Pinaglaban ni Yahweh ang mga nasa kampo. At yung iba nga po nagsitakas, hinabol nila Gideon. Yung continuation na po ng istorya ay natalo nila Gideon yung 135,000. Ang tanong, nasan yung tabak? Wala pong binanggit dito na tabak, pero ang Diyos po ang nag-provide nung tabak na gagamitin nila Gideon. Ang dala lang po nila, trompeta, yung torch, ano po ba Tagalog ng torch? At yung banga.
Sulo, yon sulo. Yun lang po ang dala-dala nila. At ang dala-dala nila yung pagtitiwala nila sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na siyang gagalaw at gagawa ng kamangha-mangha nung panahon na yon, dun sa pagkakataon na yon. Nag-aalinlangan ka pa ba sa alok ng Panginoon sa iyo na maging kapartner niya? Tandaan mo kapatid, ang Diyos ang magpo-provide ng iyong mga pangangailangan. Ang Diyos din ang magka-qualify sa iyo kahit hindi ka qualified. Ang Diyos ang sasama sa iyo sa unahan ng digmaan. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala sa kanyang kapamaraanan, magtiwala sa kanyang plano at sa kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Pwede po ba natin bigyan ng palakpak ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya? Sobrang galing po talaga ng Diyos. Diba? Kaya kailangan lang tayo magtiwala. Iba yung math ng Diyos sa math natin. Diba? From 135,000 versus 300. Pero natalo pa rin nila Gideon. Yung pong mga Midianita dahil sa tulong ng Diyos. So, tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa yung mga salita na ito. Nagbibigay sa amin ng assurance, Lord, na hindi namin dapat tingnan ang aming sarili. Kung kami man ay nakikita namin na kami mahina, Lord, salamat dahil binibigyan mo kami ng kalakasan ng loob, binibigyan mo kami ng karunungan, ng kaunawaan, na hindi buhat sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord, na tinuturo mo sa amin kung paano kami dapat magtiwala sa iyong magagawa, kung paano kami dapat magtiwala sa iyong plano, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At salamat din, Panginoon, kahit di kami qualified, pero pinili mo kami. At salamat din, Lord, sa buhay ng mga kapatid ko dito. Alam ko po, Lord, na nangungusap ka sa bawat isa sa amin, na ninanais mo na kami ay yung maging katuwang, yung maging kapartner, Panginoon. At katulad po ni Gideon, Lord, ninanais din namin na magkaroon kami ng tapang, Lord, ng kalakas ng loob, Panginoon, upang sagupain, Panginoon, ang pakikipagdigmaan dito po sa magulong mundo na ito. Kaya salamat, Panginoon, kung sino man yung mga kapatid ko dito na pinanghihinaan pa ng loob, mga dumadanas pa ng pagsubok, mga problema, Panginoon. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, yung napatuloy mo kaming samahan, bigyan kami ng katatagan sa aming pananampalataya. Patuloy kami na lumago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At huwag namin naisin na lumayo pa sa iyo, Panginoon, kundi mas lalo pa kaming magpakalapit, Panginoon, mas lalo pa kaming mauhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya, Lord, we thank you, Lord, na sa pamamagitan ng mga kahangalan sa mundong ito, Panginoon, pero yun ang ginagamit mo, Lord, upang hiyain yung mga matataas, upang hiyain, Panginoon, ang mga nag-aakala na sila ay mga mahuhusay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa buhay ng mga tao na kahit mahihina ang tingin ng sanlibutan sa kanilang sarili. Pero Lord, dahil sa iyong kapangyarihan, Lord, na kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, walang imposible, Lord. Kaya salamat, Lord. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, na ipahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Sa aming pamilya, Lord, huwag kaming panghinaan ng loob, Lord. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, kung kami nanghihinaan pa rin, Panginoon. At bigyan mo kami ng ikaw yung magsalita sa aming mga bibig, Panginoon. Upang sa bawat salita na lalabas sa aming mga labi, Panginoon, kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, na makapagbabago sa mga taong aming nakakasalamuha, Panginoon. Kapangyarihan, Panginoon, kung paano mo binago ang aming po mga buhay. And salamat din, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa, hindi ka naiinis, Panginoon, sa amin kahit minsan nagiging matigas sa amin po mga ulo. Salamat din, Panginoon, sa pagdidisiplina sa amin, Panginoon, kapag kami ay nalilihis ng landas, Panginoon. Salamat dahil kami ay inaring iyong anak, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabing ito, patuloy namin na pinag-pray, Lord, ang buhay ng bawat pamilya namin, mga kapatid ko dito, mga tao, Lord, na nais mo ilapit sa bawat isa po sa amin, at nais mo na
nabahaginan din namin ng iyong mga salita, Lord. Sa iyo po namin na ibinabalik lahat ng pasasalamat, Lord. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, Lord. Lahat ng pagsamba, Lord, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.